Go ahead, Colonel. Kung may tanong kayo, magtanong kayo, please. Magandang hapon po sa ngayon lahat. Actually, mayroon akong 1993 model Toyota Corona na kotse. Meron din akong Adventure. Pero yung Adventure, sa months ago na talagyan ko ng DMX. Pero yung experience ko with my Toyota Corona 1993 model, kakapot pinunta ko si Kuya doon sa Caloocan. Tapos sabi niya medyo bagong-bago pa yung oil kasi gusto ko sanang ma-flashingan eh. Sabi sayang to, anong bagong palit pa lang to. So, ilagay na natin, no? Pero pagdating ko doon, kasi galing pa ako ng Cavite, napakainit daw yung makina. Tapos, medyo tinigil namin, then sinalina namin ng DMX. After ng start ko, napansin ko ang bababa na ng ingay, no? Yung ingay sa kayong temperature, no? Mawala. Huwag mo sabihin na wala. Mababa na. Mababa na yung temperature. Ayun, nakusap ko yung pinakhead na LTO ng Las Piñas. Sinama ka si Mr. Jong Manaligod. Sinundong ko kanina doon sa Molina. Galing ako ng General Trias. Sita ko Molina. Tapos diretso kami dito. Talagang lumilipad yung sasakyan. Talagang sanay ka na. Dahil Sunday pa, ang linis ng takbo, no? Kaya sandali lang tinakbo namin dito. Ako lang medyo nalit kasi naligaw ako. Pero yung makina, it was like 2016, 2015 model ang takbo, no? Sabi ko talaga, actually, sasakyan nun dyan lang, no? 1993, tapos ngayon talagang bago talaga yung, bago siya ng DMX. Kaya sabi ko kung si Sir, tester, no? Pwede sigurang i-testerin natin yung smoke niya kung may time pa. ang kasi, ang tester, comparative yan eh. Kala before and after. So, hindi niya sinasabing pass or good, pass or fail. It's comparative. Kaya I highly recommend this product, no? Sa lahat. Saka pwede tayo maging retailer. Thank you, sir. Salamat. Pangalawang pag-ibigay ko ng testimonya ito. Yung una, Si Joey is a radio announcer, no? So, yung hindi pa nakakapakinig eh, huwag na kayong makinig. Ito yung pangalawang testimonya ito. Boss, Joey Jason po. Yung unang testimonya ko, naging born again ako. Ito naman, iba naman to. Nung doon sa akin sakyan, sa pari, at bago lagyan pala ng DMX yan, kailangan pa-check. So, dinala namin sa DNR, pinag-check ko namin, at patay ang makina. Nung binuksan ng makina, yung umapak pala pag dinihin mo ng gusto, bubuga talaga ng usok pala yan. So sabi nung magte-test, gradual lang niya. Tama ba ito? Kailangan gradual lang ang dapat gawin. Hindi bigla. Kasi sino man ang bibiglayin, talaga mapapaluha ka di ba? Kaya kailangan daw bagsak. Tatlong beses ang testing Bagsak, medyo mataas. Yung pangalawa, pasado naman. Ang kinukwento ko, wala pang DMX ay yung pangatlo, pasado rin. So, ibig sabihin, yung una, yung pangalawa, yung una bagsak, yung pangalawa ay pasado, at saka yung pangatlo, pasado. So, tinakbo namin kay Toto yung at akala ko nga, kung i-overhaul ang makina ko, kumukontra kay Jenny nun Ay ko, Jenny, huwag na. Sanay na ako sa sakyan ko. Hindi, sabi niya, dali natin kay Toto yan. Ako baka malayo yan, meron pa akong trabaho Hindi, sandali lang. So pagdating namin doon, sabi ni Totoy ay 2 weeks pa naman ako lalagyan ng bagong langis yan. At saka yung langis ko, hindi naman ganong mumurahin. Pangalawa sa mahal yung langis na linagay ko. So pwede na lagyan. Pinalagay ko na kay Totoy ang DMX. So after 1 week,
bumalik kami sa DNR, pina-check namin. Yung unang buga, pag-start ng makina, yung unang buga, mausok pa rin eh. Pero kailangan pala makapagdoon na doon na gano'n, bumaba yung emission. Pumasa na sa una, pumasa na sa pangalawa, pumasa sa pangatlo. Ngayon, doon sa performance ng makina, ay medyo naging smooth ang makina, bumili siya ng konti, bumili siya, hindi naman gano'ng malakas magpatakbo eh. Takot ako mahuli, di ba? Yun ang medyo maganda ang makina. Pero nitong mga, siguro, meron na isang buwan ba yun, Jenny? Wala pa? Sabi ko, baka kailangan na naman lagyan. Gusto ko mabubumilis na, hindi ko alam kung kung anong performance ngayon na para bagang na-experience ko, nung nalagyan natin, medyo gumanda, bumilis. Bumalik kaya sa dati, yung akin, hindi ko kasi wala naman pang-test ng eh. Pero yung emission niya, medyo bumaba ng konti. So, yung emission, hindi naman nanggagaling doon sa, kumbaga sana maliit na porsyento lang ng pinag-usapan natin. Yung emission, maliit na porsyento lang na pwede niyang ma-resolve sa makina. Pero ang maganda nun na gumanda ang performance ng makina, why? Anong kaibahan ng mga linalagay na binebenta sa mga Petron, sa Caltex, at saka sa DMX? Yun ang gusto nating malaman. Ano bang meron ang DMX na wala dun sa mga ordinaryong binibili o yung synthetic na sinasabi na medyo mahal? Yun ang gusto namin malaman. Diba? Na may paliwanag yun eh. Alam na natin, basta madulas ang makina, basta ang langis, madulas, maganda. Diba? Pag medyo ang langis eh, hindi ganong madulas, hindi gaganda ang dulas sa makina. Diba? Yan, parang ganon lang ang dating eh. Okay. Sasagutin natin. Okay. Meron kayo ba? Thank you, Joey. Sino? Si Ben? O, sige, Ben. Baka makalimutan ko at makalimutan na ako. Maganda kasi yung sagutin yun eh. May explanation yun. Pati na yung tanong niya na, ano ba yung, sige, harga, Ben. Ano ba yung, meron ng DMX na wala yung ordinary lubricants? Kasi kailangan malaman yun eh. Diba? So, ito walang magic dito ha. Huwag talking magical yan. Science lahat yan. O sige, pakinggan natin muna si Ben. Ben. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung experience ko po ay dalawang klase. So yung una, sa 1997 model na Pajero. So ang may-ari ay kaibigan ko, Kapitan Montalvo. So sabi ko, dahil ako may dalang product, itong DMX, kaya aking nire-recommenda sa kanya, dahil pinamamalaki. Sabi niya sa akin, matagal na itong aking sasakyan. Saka, kita mo, meron pa akong ibang sasakyan. Nabuhay na ako dyan. At saka, malaki na ang pakinabang ko. So, ano pang magagawa ng dala mo? Sabi ko, malaking tulong ito. Engine protector. Ang inventor nito ako sa Pilipino. Uy, sandali. Hindi ako inventor ha. Hindi ako nag-invento lang. Pero sir, ginagawa yan ha. Ibang inventor kasi. Nag-invento, no? Parang nanguhula. Hindi ganun yan. Ito, ginagawa talaga ha. May science yan, hindi yan ano. So, kasi yun lang sir, ang naisip ko yun ang term. Sige. Gusto ko lang dahil ang pagkaintindi ko, so ang may idea ako, ang gumawa ay Pilipino. Tama yan. Gumawa Pilipino. Na ang nakikinabang ay ibang bansa. Ako ngayon, gusto kong i-introduce ito o isa ako sa mag-i-introduce dito sa Pilipinas. So sabi niya sa akin, kung talagang maganda yung produktong dala mo, itong aking 97
1997 model na Pajero, ay napakausok. Sabi ko, tingnan natin. Ngayon kako, kailangan lang na bagong change oil. Magpalit ka ng langis bago natin ihalo ito. Sabi niya sa akin, magkano ba yan? At bakit pa kailangan ako magpapalit ng langis? Kung talagang maganda yan, titingnan ko kung kahit hindi ako magpalit ng langis, idadagdag natin kung makakalis ng usok. Sabi ko sa'yo, we try. Sabi ko. So sabi niya sa akin, sige, dahil akin naman yan, babayaran ko sa'yo, subukan natin. Kung talagang magaling, total, isang buwan pang mahigit na pagpalit ako ng langis, kako sige, we try. Then, pag-usapan, kako sige, paandarin mo muna. Ipinandal. Unang testing, naka-video yan. Pag-start, mausok na. Revolution, mausok. So, hanggang sa maya-maya pabuga-buga ng usok. Then sabi ko, sige, patayin natin at ating idagdag itong additives, itong DMX. So, dinagdag ko. Ako mismo ang nagbukas, ako ang nagdagdag. Then maya-maya, start ulit. Yung pagka-start, ganun pa rin. Mausok pa rin. Pabuga-buga rin. Hanggang sa after 15 minutes to 20 minutes na umandar, kako sige, revolution nyo ulit. Testingin natin. So, hanggang sa ang usok na bumubugang hindi naman tuloy-tuloy, pero may nabuga, maitim talaga. So, pero hanggang sa naging bluish na ang usok na. From itim, From maitim din, naging blue. Okay. Then, nung medyo bandang mga siguro 15 minutes or 20 minutes na natakbo ulit, so yung blue na yun, parang medyo puti-puti na ang usok. Hanggang sa, yun, hindi na makuha ng video yung usok na, medyo fine na. At yung vibration dati, nung makina, pagka-start mo, dati malakas yung palag, doon na wala na. Meron pa rin, pero hindi na ganun kasing palag ng makina. Dati. So, bilang reward, binigyan niya ako ng jeep na yung army type na jeeps. Yung hindi ko alam kung ano yung dating Willys, pero pinalitan niya ng makina ng C240. 3 years yun na naka-stock. Na sabi nga sa akin ni Totoy, huwag mo pa i-starin, huwag mo paanda rin kung hindi mo binubuksan yung crankcase at saka inaalis yung lata. Dahil wala, sa chipstick, tinignan namin, walang nangisin. So, kumuha uli kami na ibang mas mahabang dipstick, tinignan, so may kaunting langis natira. So, itong mekaniko ko naman nakasama, tamad magbukas ng crankcase. Sabi na sa akin, mura lang naman yung binili mo langis eh, ordinaryo eh. So, karga natin. At sige, ikarga natin, pero unahin ko itong flashing. Yung dala nating flashing. So, kinarga namin 1 litrong flashing. Nilagay ko yung langis na binili ko na pan-diesel, pero hindi naubos yung 4 liter na yung isang container. So, pinaandar namin. Pagka-andar, yung unang andar, talagang mausok. Dahil 3 years na hindi na-andar eh. Pero, kung magbago yung battery kong dala, ay, bigay nga sa akin yung jeep. Binila ko na ng brake fluid, ng bagong battery. So, pag-start, start ka. Kaya lang, ang usok, matindi. Maitim. Hanggang sa mga 20 minutes na naandar, utay-utay na rin naging bluish hanggang sa maputi. At yun. Nung dinagyan mo ng DMX, Hindi DMX ang aking inilagay sa kanya, yung flashing. Flashing, hindi pa DMX. Pero produkto rin ng DMX. Sa flashing naman yon. So, kaya sabi ko, kahit na hindi lagyan ng DMX, Flashing pala. additive,
Pero sabi ko, in the long run, yung latak na yun dun sa crankshaft, dahil crankcase, dahil ano siya, 3 years nang naka-stop, maring magising yun o makalkal yun. So yun ang aking... Pero hindi mo pa nilalagyan ng DMX? Hindi pa, sir. Okay. Okay. Kaya dalawa yung experience, guys. Flashing pa lang. Sige, sir. Hindi, flashing pa lang yun. Sa ano pa lang yun? Sa pagbaba ng uso. Pero yung wala kang maanong power doon. Sige, salamat. Thank you. Thank you.